Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-14 sa buwan ng Abril taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, negosyante patay sa pamamaril sa bayan ng Nauhan. Mga Kalapeño hindi nagpauli sa pagsubaybay sa laban ni Pacman. At mga Katoliko dumagsa sa pagdiriwang ng banal na misa para sa linggo ng Palaspas. At sa detalye ng ating mga balita, 200 kabataan ang nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa lungsod ngayong summer dahil sa programa ng Department of Labor and Employment na Special Program for Employment of Students sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan na kumita ngayong bakasyon. Layunin nito na maghatid ng pansamantalang trabaho ngayong bakasyon para sa mga nagnanais na magkaroon ng summer job, kung saan sa 22 araw na ilalagay nila sa mga opisina o tanggapan ng city government at may arawang sweldong 180 piso. Malaking tulong para sa mga kabataang tulad nila ang pagkakaroon ng trabaho ngayong summer dahil maaari nilang magamit ang kanilang kikitain para sa pasukan ngayong Hunyo. Sa ibang balita, nitong Sabado, ika-12 ng buwang kasalukuyan, masayang nagtipon-tipon ang mga Rotarians ng Rotary Club of Downtown Calapan, Rotary Club of Calapan, Rotary Club of Victoria at Rotary Club of Puerto Galera sa pagdaraos ng Pala Rotary Mindoro Interclub Sports Fest. Nagsimula ang aktibidad sa isang motorcade na lumibot sa mga pangunahing lansangan sa lungsod na sinundan naman ng isang programa kung saan nanguna pa sa pagsisindi ng sulo ang mga presidente ng bawat Rotary Clubs. Nagpalipad rin ng mga lobo bago opisyal na pagsisimula ng palaro. Ganadong-ganado naman sa pakikilahok sa bawat laro ang mga Rotarians kung saan may mga nagpakita ng kanilang husay sa laro, gaya ng basketball, badminton at table tennis. Samantala, may kakaibang twist naman sa ibang palaro tulad ng palayuan na paghagis ng stick at ng ping-pong ball na nagsisilbing challenge sa mga kalahok. Sa huli, umuwing masaya ang lahat dahil sa matagumpay na pagdaraos ng aktibidad na nagsilbi na ring isang magandang pagkakataon sa mga kasapi ng naturang clubs upang makapag-bonding at makapagsaya sa pamamagitan ng palakasan. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Let me tell you how easy to pay your taxes correctly. Remember RFP. Register, file, and pay. Magandang araw po mga kababayan. Malapit na po ang deadline ng filing ng income tax. Ito po ay sa April 15, 2014. Kami po ay umaapila sa inyo. Huwag na po natin hintayin ang deadline. Kung pwede po ay maaga tayo mag-file para maiwasan po natin ang pila. Salamat po at mabuhay po kayo. Bayan ay tulungan, tamang buwis ay bayaran. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Nitong linggo, ika-13 ng buwang kasalukuyan, dumagsa ang mga Katoliko sa mga simbahan, kabilang na ang Santo Niño Cathedral sa lungsod ng Calapan upang makiisa sa pagdiriwang ng banal na misa para sa linggo ng Palaspas.
Ang Palm Sunday ang hudyat ng pagsisimula ng Holy Week na simbolo rin ng paggunita sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Binasbasa ni Father Edgar Pabic ang daladalang palaspas ng mga tao kasunod ang paalala sa bawat isa na patuloy na makiisa sa mga gawaing pangsimbahan ngayong Holy Week. Kadalasang yari sa sariwang dahon ng niyog ang mga palaspas at paniniwala ng marami na nakakapagtaboy ng masasamang espiritu ang mga binasbasang palaspas. Ang pagwawagayway nito ay simbolo rin anila ng malugod na pagtanggap ng mga tao sa pagdating ni Hesukristo. Samantala, muling binigyang diin na ang Holy Week ay panahon para sa muling pag-alala sa sakripisyo ni Hesukristo para sa kaligtasan ng mga tao, kung saan dapat maglaan ng oras sa pananalangin, pagtulong sa kapwa, pagpaparusa sa sarili, pagsisisi sa mga nagawang kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. O na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline.